أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang pagpupuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nagpadala sa mga sugo at mga propeta na may dalang gabay at patnubay upang makilala ang katotohanan sa relihiyong Islam. At ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisa at walang katambal. Ako ay sumasaksi na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa inyong lahat, at lalong-lalo na ang aking pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang tulong nagbigyan ako ng lakas loob at kaalaman upang harapin kayo sa ating mga panayam at talakayan dito sa ating Islamic guidance ng Al-Sulay. Mga minamahal naming tagapakinig, magandang gabi sa inyong lahat at kami ay lubos na natutuwa sa inyong walang kapagod-pagod na pagdalaw sa ating talakayan tuwing gabi sa araw ng Huwebes at ganun din sa araw ng Biyernes pagkatapos ng Salatul Jum'ah. Alhamdulillah, ang magiging angkop ng aking paksa ngayong gabi ay tungkol sa Tauhidullah. Ito ang paniniwala sa pagkaiisa ng Diyos. At ang pangalawa ay ang kahulugan ng Shahadatain. Ito ang mga kahalagahan ng pagtanggap sa paniniwalang Tauhidullah. At ang pangatlo ay ang mga bagay na makakasira sa Tauhid. Mga kapatid, ang paniniwala sa Tauhidullah ay binubuo ito ng tatlong sangkap na dapat malaman ng bawat Muslim. Ang una ay ang Tauhid al-Rububiyyah. Ang pangalawa ay Tauhid al-Asma wa Sifat. At ang pangatlo ay ang Tauhid al-Uluhiyyah. Ang Tauhid al-Rububiyyah ay ito ang paniniwala sa pagkaiisa sa pagkapanginoon ng Allah. Paniniwala na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Allah at ang Allah na rin ang nagbibigay ng biyaya at nagtutustos sa kanyang mga nilikha. Ang Allah ay nagsabi mula sa banal na Quran sa Surah Al-Ankabut verse number 61, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Ang kahulugan ay, at kung sila ay tatanungin mo kung sino ang lumikha sa langit at lupa at namamahala sa araw at buwan, ay tiyak ang kanilang isasagot ay ang Allah. Sinabi rin ng Allah sa Surah Al-Fatiha verse number 2 na siya ang Rabbul Alamin, ang Panginoon ng mga daigdig. Mga kapatid, ang katagang Rabb ay isang Arabic at isa ito sa mga pangalan ng Allah at sumasaklaw ito sa maraming kahulugan. At kasama sa mga kahulugan ng Rabb ay ang nag-iisang Panginoon, ang tagatustos, ang tagapamahala at marami pang ibang kahulugan. Kaya kautusan sa atin lahat na sa tuwing tayo ay may pangangailangan ay sa Allah tayong maghingi. Mula sa hadith ng propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan, ay isang araw si Abu Abbas ay nasa kanyang likuran at sinabi sa kanya ng mahal na propeta, "Binata, tuturuan kita ng mga payo." At kanyang sinabi, "Maging maalalahanin sa Allah at ikaw ay kanyang kalingain. Maging maalalahanin sa Allah at siya ay matatagpuan mo sa iyong harapan. Kapag ikaw ay hihingi, humingi sa Allah. Kung ikaw ay naghahanap ng tulong, hanapin ang tulong ng Allah. Unawain na kahit magkaisa ang sangkatauhan para ikaw ay bigyan ng pakinabang sa anumang bagay, sila ay walang maidudulot na pakinabang maliban sa itinakdaan ng Allah para sa iyo. At kung sila ay magkaisa upang sirain ka sa anumang bagay, ay wala silang maidudulot upang ikaw ay masira maliban sa itinakdaan ng Allah para sa iyo, na itaas ang lapis at natuyo ang patil." Ang pangalawa, mga kapatid, ay ang Tauhid al-Asma wa Sifat. Ay ito ang paniniwala sa pagkaiisa sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pangalan ng Allah ay hindi maaring ihalin tulad sa mga pangalan ng tao. Halimbawa, isa sa mga pangalan ng Allah ay Al-Khaliq na ang kahulugan ay ang lubos naman nilikha. Ang pangalan na ito ay hindi maaring ihalin tulad sa pangalan ng tao. Katulad ng Mr. Crow na ang kahulugan ay si Ginoong Uwak, o di kaya ay si Mr. Black na ang kahulugan ay si Ginoong Itim.
Ang mga pangalan ng Diyos ay para sa Kanya lamang at ganoon din ang katangian ng Allah na hindi maaring ihambing ito sa katangian o sa mga katangian ng tao dahil ang katangian ng tao ay may hangganan at sukat. Bagkus ang katangian ng Diyos ay walang sukat at hangganan. Ang mga pangalan ng Allah ay iba sa Kanyang katangian. Subalit ang Kanyang katangian bilang manlilikha ay Siya ang tagapaglikha sa lahat. Kanyang nilikha ang mga kalangitan, ang sandaigdigan, kasama pati ang mga nilalaman ng langit at lupa. Bilang lubos na manlilikha, ay Siya ay walang katulad sa paglilikha. Dahil kapag ang Allah ay may gustong likhain, Siya ay nakakalika ng anumang bagay na Kanyang gustuhin, mula sa walang pinanggalingang bagay. Halimbawa, nilikha ng Allah ang mundo na galing sa wala, ganoon din ang mga kalangitan at hangin na nilikha ng Allah sa walang pinanggalingan. Nilikha Niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pagbigkas lamang sa katagang kun fayakun na ang kahulugan ay mangyari at nangyari nga. Kung ihahambing natin ang mga katangian ng Diyos sa mga katangian ng tao, ay makikita natin na ang katangian at kapangyarihan ng tao ay may limitasyon. Ang tao ay nakakalika na rin ng mga bagay, subalit ito ay lahat artificial. Dahil ang kanilang nililikha ay galing din sa mga ibang bagay na dati nang nalikha. Katulad ng eroplanong lumilipad sa himpapawid, ito ay nalikha ng tao, subalit ang lahat ng elemento o kasangkapang ginamit ng tao para mabuo ang eroplanong ito ay mayroong pinanggalingang bagay na dati nang nalikha. Katulad ng mga aluminyo, bakal, plastik at mga iba pang bagay na nilikha ng Allah. Katulad ng gas na ito ay kailangan ng makina ng eroplano upang ito ay makalipad. Kung ihambing natin ang mga eroplanong nalikha ng tao sa mga ibong himpapawid na nilikha ng Allah, ay una, ang mga ibon ay galing sa wala. Sila ay natural na nilikha ng Diyos at ang mga ibon ay hindi nangangailangan ng gas para makalipad. Bagkus ang galaw ng mga ibon ay natural at hindi ito kayang sukatin ng tao ang kapasidad ng mga ibon. Bagkus Diyos lamang ang nakakaalam sa kanila. Sa madaling salita, ang tao ay walang kapangyarihang makapaglikha ng anumang bagay na gusto niya likhain na galing sa wala. Mga kapatid, ang nabanggit natin ay isa lamang sa mga katangian ng Allah na ito ay walang katulad at walang kapantay. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Surah verse 11, Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Ang kahulugan ay Siya ang Allah ay walang katulad at Siya ang lubos na nakakarinig at lubos na nakakakita. Ang pangatlo ay ang Tauhid Uluhiyyah at ito ang paniniwala sa pagkaiisa sa mga pagsamba at pananampalataya sa Allah. Ang mga pagsamba at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay Siya ang pinakapuno sa mga layunin kung bakit ang tao ay nilikha ng Allah. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Surah Al-Zariyat chapter number 51 verse number 56 na Kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ. Nang kahulugan ay hindi ko nilikha ang mga jins at ang mga tao, kundi upang ako ay sambahin lamang. Ganon din sa Surah Bani Israel chapter 16 verse 23 na Kanyang sinabi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ang kahulugan ay at ipinag-utos ng inyong Panginoon na wala kayong sasambahin maliban sa Kanya. At Kanya ring sinabi sa Surah An-Nisa chapter 4 verse 36, وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ang kahulugan ay sambahin ng Allah at huwag siyang itambal kanino man. Meron ding hadith mula sa salaysay ni Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu na Kanyang sinabi, minsan siya ay nakasakay o minsan ang propeta ay nakasakay ng asno at si Mu'adh ay nakaangkas sa kanyang likuran. At sinabi sa kanya ng mahal na propeta, O Mu'adh, alam mo ba kung ano ang karapatan ng Diyos sa kanyang alipin? At ano rin ang karapatan ng alipin sa Diyos? Ang aking sagot ay ang Allah at ang kanyang sugo, ang labis na nakakaalam. Siya ay nagpatuloy at kanyang sinabi, ang karapatan ng Allah sa kanyang alipin ay upang siya ay sambahin nag-iisa at huwag siyang bigyan ng katambal kailanman. Ang karapatan ng alipin sa Allah ay huwag parusahan ng sinumang taong hindi nagtatambal sa Kanya. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala
sa Surah Al-Jin verse 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ang kahulugan ay ang mga muski ay para sa Allah lamang. Kaya huwag manalangin na may katambal sa Allah. Mula sa taludtod na ito ay maliwanag na karapat-dapat sa atin na manalangin direkta sa Allah lamang. At mahigpit na ipinagbabawal na tayo ay kumuha ng kahalili o maghirang ng tao o propeta o santo o anghel bilang tagapamagitan sa atin upang tayo ay ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang mga pag-aalay ay karapat-dapat na iyon ay para sa Allah lamang. Ang mahal na propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay kanyang sinabi, ang taong nananalangin sa iba bilang karibal ng Allah at abutan ng kamatayan sa ganoong katayuan ay itatapon sa impyerno. Sinabi rin ng propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan na ang sinuman ang mamatay na hindi siya nagtatambal sa pagsamba sa Allah ay makakapasok sa paraiso. Mga minamahal naming tagapakinig, ang mga nabanggit natin ay ang tatlong sangkap kung paano natin makikilala ang paniniwala sa pagkaiisa ng Allah, sa kanyang pagkapanginoon, pagkaisa sa kanyang mga pangalan at katangian, at pagkaisa sa mga pagsamba sa kanya. Alhamdulillah, ang susunod nating tatalakayin ay ang kahulugan ng La ilaha illallah. Na ang kahulugan ay walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa nag-iisang tunay na Diyos. Ang La ilaha illallah ay siya ang mensahe at katuruang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang sugo at propeta. Mula kay Propeta Noe, Propeta Enoch, Propeta Abraham, kay Propeta Ismail, kay Isaac, kay Jacob, at ang mga propetang mula sa angkan ni Jacob o angkan ng Israel. Kasama dito sina Propeta Moises, Propeta Aaron, si David, si Solomon, hanggang kay Propeta Zacarias, Juan Bautista, at Propeta Jesus at Muhammad sa angkan ni Propeta Ismail. Sumaka nilang lahat nawa ang kapayapaan. Mga kapatid, mula sa banal na Quran sa Surah An-Nahl, chapter 16, verse 36, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ang kahulugan ay katotohanan. Kami ay nagpadala ng mga sugo sa bawat nasyon upang ipamahayag ang pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos at umiwas sa takot o umiwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maliwanag mula sa taludtod na ito sa banal na Quran na sumasaksi na ang mga mensahe at mga katuruang dala ng mga naunang propeta mula kay Noe hanggang sa panahon ni Jesus at Muhammad, sumakanilang lahat nawa ang kapayapaan, ay walang iba kundi ang La ilaha illallah. Ang mga Hudyong Arabo at ang mga Kristiyanong Arabo at ang mga Muslim ay silang lahat ay binibigkas ang La ilaha illallah. Walang Kristiyanong tunay na Kristiyano na hindi naniniwala sa La ilaha illallah. Paniniwala na ang Diyos ay iisa. Sa makatuwid, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano at ang mga Muslim ay nagkaisa sa paniniwala sa La ilaha illallah. Ito ang paniniwala sa pagkaiisa ng tunay na Diyos. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Hajj, Kabanata 22 verse 62. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ang kahulugan ay iyan ay dahil ang Allah ay siya ang katotohanan at anuman ang kanilang tinatawagan maliban sa kanya ay kasinungalingan. Katotohanan, ang Allah ang lubos na mataas at lubos na dakila. Mula sa taludtod na ito, mga kapatid, ay malinaw na nagpapatnubay sa atin upang sumamba sa katotohanan at dapat na tuklasin ang katotohanan at gamitin mabuti ang ating pag-iisip upang tayo ay makasiguro ng tinatawagan natin sa ating mga pagsamba sa araw at gabi na walang kasamang pagtatambal ay ang nag-isang tunay na Diyos. Iwasan natin na maging kasama sa mga taong naniniwala na ang Diyos daw ay may asawa at mga anak. O di kaya ay maniwala sa kanilang mga paniniwala na tipunin o pagsamahin ang mga Diyos-Diyusan nila
sa iisang persona o iisang paniniwala o paniniwala maliban sa nag-iisang tunay na Diyos. O paniniwala, mga kapatid, sa isang Diyos ayon sa kanilang pansariling bersyon kung paano nila kinikilala ang Diyos. Mga kapatid, ang mga paniniwalang ito o paniniwala maliban sa nag-isang tunay na Diyos ay puro kasinungalingan at napakalaking kalapastanganan sa Diyos na siya ay bigyan ng asawa at pagkalooban ng anak. Dahil kung titingnan natin ang kapaligiran sa kasalukuyan, ay makikita natin, mga kapatid, na ang daigdig sa ngayon ay punong-puno ng mga iba't ibang uri ng relihiyon at ibang-ibang paniniwala sa Diyos. Mayroong mga Hudaismo, Budismo, Confucianismo, Hinduismo, Kristyanismo, at marami pang mga relihiyon na silang lahat ay tinatag ng tao, maliban sa relihiyong Islam, na ang Diyos ni Moises at Diyos ni Jesus at Diyos ni Muhammad, sumakan nilang lahat nawa ang kapayapaan ang nagtatag sa relihiyong Islam. Subalit kung tatanungin natin ang bawat isa sa mga relihiyong ito tungkol sa kanilang mga paniniwala sa Diyos, ay tiyak ang sasabihin nilang lahat ay sila ay naniniwala at sumasampalataya sa iisang Diyos. Subalit ang katanungan dito ay sa anong pamamaraan ang kanilang paniniwala sa pagkaiisa ng Diyos. Iyon ba ay paniniwalang kasing tulad sa paniniwala at katuruan ng mga sinaunang panahon na sila ay naniniwala sa mga alamat ng mga Diyos-Diyusan? Paniniwala sa tinatawag na Doctrine of Divine Trinity, na pinagkaisa nila ang tatlong Diyos sa iisang persona. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi mula sa banal na Quran, ang Surah As-Sad, chapter 36, verse number 5, Aja'al al-alihata ilahan wahidan, inna hadha la shay'un ujab. Ang kahulugan ay kung ginawa niya ang mga Diyos-Diyusan sa iisang Diyos, katotohanan, ito ay bagay na katakataka o mga bagay na dapat usisain. Tandaang mabuti, mga brothers, na ang katagang pinagkaisa o ang terminolohiyang pagkakaisa, unity sa English, ay nangangahulugang pinagsama ang bilang na higit sa isa o pinagsama sa isang bilang ang pangmaramihan, ay iba sa salitang pagkaiisa or oneness, dahil ang katagang pagkaiisa ay nagtutukoy sa iisang bilang lamang. Sa makatuwid, ang tinutukoy natin dito, mga kapatid, ay ang paniniwala sa pagkaiisa ng Diyos na walang kasamang pagtatambal sa Kanya. Ito ang kahulugan ng katuruan sa La ilaha illallah, na ang kahulugan ay walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa nag-iisang tunay na Diyos, Allah sa Arabic. At inuulit ko, mga kapatid, ang La ilaha illallah ay paniniwalang dito nagkaisa ang mga Muslim at ang mga angkan ng kasulatan, ang mga Hudyo at Kristiyano. Alhamdulillah, mga minamahal naming tagapakinig, bilang pagpapatuloy sa ating talakayan ay ang kahulugan ng Shahadatain sa Islam o ang tinatawag nating Testimony of Faith in Islam o ang pagpapahayag sa paniniwala sa Islam ang siyang susunod nating tatalakay. Ang Shahadatain ay itong pagbigkas sa katagang Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nang kahulugan ay ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Ang pagpapahayag na ito ay siya ang susi sa paniniwala sa Islam. Ito ang pagtanggap sa pagkaiisa ng Diyos, na siya ang tunay na Diyos na naglikha sa lahat at sa sanlibutan. Siya ang Diyos na tagatustos sa lahat ng kanyang nilikha, at siya ang Diyos ng mga naunang sugo at propeta. Diyos ni Adan, Diyos ni Enoch, Diyos ni Abraham, si Ismail, si Isaac, si Jacob, si Moises, Diyos ni Aaron, Diyos ni David, at si Solomon, hanggang kay Propeta Zacarias, Juan Bautista, Jesus, at Muhammad, sumakanilang lahat nawa ang kapayapaan. Diyos na nag-iisa sa kanyang mga pangalan at katangian. Diyos na hindi ipinanganak at hindi nanganganak. At Diyos na walang katulad, at siya lang ang Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Diyos ng sandaigdigan at Diyos sa kabilang buhay. Ito rin ang pagtanggap sa pagkapropeta
at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Muhammad, sa kanya nawa ang kapayapaan. Paniniwala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ang pinakahuling propeta sa linya ng mga propeta at sugo ng Diyos, na maliban sa kanya ay walang iba pang propetang darating. Kinakailangan natin tanggapin ang pagkapagiging sugo at propeta ni Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, dahil ang mga Kristiyano sa pamumuno ng mga Romano ay hindi naniniwala sa pagkapropeta at sugo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit si Propeta Muhammad ay maliwanag na siya ang nakasaad sa mga propesiya ng kanilang kasulatan. Mga minamahal naming tagapakinig, ang pagpapahayag sa paniniwala sa kaisahan ng Allah o paniniwala sa Tauhidullah ay binubuo ito ng 7 pinakamahalagang sangkap, at ito ang mga sumusunod. Una, ang al-ilm. Pangalawa ay ang al-yaqin. Pangatlo ay ang al-ikhlas. Pang-apat ay ang as-sidq. Panlima ay al-inqiyad. Pang-anim ay al-qabul. At ang pang-pito ay ang al-mahabbah. Ang unang sangkap ay ang ilm, ang kaalaman, o ito ang kaalaman laban sa kamangmangan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi mula sa banal na Quran sa surah Muhammad chapter 47 verse 19, "Fa'alam annahu la ilaha illallah," at ang kahulugan ay alamin na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Karapat dapat sa tao, lalong-lalo na sa mga Muslim, ang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa kanilang sinasampalataya o sa kanilang sinasamba sa kanyang tunay na kaanyuan, tunay na katayuan, tunay na kaisipan at tunay na pamamaraan kung paano siya sambahin. Kinakailangan sa atin ang sapat na kaalaman upang hindi maligaw ng landas sa dahilan ng kakulangan sa kaalaman, kundi kaya ay dahil sa kamangmangan sa relihiyon. Halimbawa, ang mga ibang sikta ay kanilang isinasalarawan ng Diyos sa kaanyuang isang lalaki, mahaba ang buhok at mahaba ang balbas, matangos ang ilong, maputi, at just recently, mga kapatid, may lumitaw na imaheng itim ang kulay, and so on and so forth. Ang mga iba naman ay binibigyan ng Diyos ng anak, binibigyan din ng katambal at mga iba pang paniniwala. Sa makatuwid, sa mga ganitong uri ng paniniwala ay kailangan sa atin ang magkaroon ng sapat na kaalaman upang tayo ay makasiguro na ang pananampalatayang hinahawakan natin ay isang tunay at matatag na pananampalataya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Nang kahulugan ay ang sinuman ang mamatay na alam niyang mabuti na walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah ay makakapasok sa al-jannah o makakapasok sa paraiso. Ang pangalawang sangkap ay ang al-yaqin. Ito ang katiyakan laban sa hinala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi mula sa banal na Quran sa surah Al-Hujurat chapter 49 verse 15, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Ang kahulugan ay sila lang ang mga naniniwala, yaong mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo, at kailanman ay hindi naghinala. Bagkus nagsumikap, kasama pati ang kanilang kayamanan at sariling buhay para sa Allah. At ang mga yaon ay sila ang mga makatotohanan. Mga minamahal naming tagapakinig, ang nabanggit nating taludtod mula sa banal na Quran ay nagpapaliwanag ito tungkol sa katiyakan sa pagpapahayag sa kaisahan ng Allah, at dapat na maisagawa ito nang walang halong paghinala sa kahulugan ng la ilaha illallah. Sa makatuwid, ito ay nagsasaad ng sapat na katiyakan sa mga kaalaman sa ating sinasampalataya bilang Diyos ng sanlibutan, Diyos sa kasalukuyan at Diyos sa kabilang daigdig. Nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon, pagkaisa sa kanyang mga pangalan at katangian, at pagkaisa sa pagsamba sa kanya. Siya ay hindi nanganganak
at hindi pinanganak at sa kanya ay walang makakatulad. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at ako ay kanyang sugo. Ang alipin ng Allah na makikipagtagpo sa Allah na walang pagdaramdam o walang paghinala sa la ilaha illallah ay makakapasok sa paraiso. Rawahu Muslim. Ang pangatlong sangkap ay ang al-ikhlas o ang pagkadalisay ng pananampalataya laban sa pakikianib o pagpapanalig sa iba, sa shirk. Ang Allah ay nagsabi mula sa banal na Quran sa Surah Al-Zumar, Kabanata 39, verse number 11. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Ang kahulugan ay sabihin mo, O Muhammad, katotohanan, ako ay inutusan para sambahin ng Allah na nag-iisa sa pamamaraan ng pagsunod sa Allah at ang paggagawa ng mga makarelisyong gawaing tapat para sa Allah lamang. Mga kapatid, ang pamagat na ito, ang ikhlas o pagkadalisay ng pananampalataya, ay siya ang pinakamahalaga sa ating mga pananampalataya sa Allah. Isa sa mga salawikain ng mahal na Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay kanyang sinabi, innamal a'malu binniyat, na ang kahulugan ay ang titingnan sa lahat nating gawain ay ang hangaring nilalaman ng ating mga gawa. Iyon ba ay para sa Allah lamang at hindi para sa ating pansariling desisyon o di kaya ay mga gawain paglilingkod maliban sa Allah. Ang pang-apat na sangkap ay ang as-sidq, ang pagiging matapat o taos-puso laban sa ipokresya o laban sa mga banal na pagkukunwari. Ang sangkap na ito ay nagtutukoy sa isang pananampalatayang makatotohanan, pananampalatayang marangal, dahil ang pagiging matapat ay siya ang magiging daan upang lubos na maunawaan ng tao ang kahulugan ng pagpapahayag sa shahadatain. Ang taos-pusong paniniwala at taos-pusong pananampalataya ay pinalalakas ang ating kalooban upang makamit natin ang tunay na kaalaman sa tunay na katayuan ng lumikha sa atin. At ito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ipokreto o ang mga taong mga mapagkunwari ay malimit nilang binibigkas ang pagpapahayag sa pagkaiisa ng Allah. Subalit ang totoo ay iba ang nilalaman ng kanilang puso, bagkus ito ay puro pagtanggi sa kahulugan ng shahadatain. Halimbawa, ang mga ipokreto o mga mapagkunwaring banal ay sinasabi nila na kami ay naniniwala na ang Diyos ay iisa, walang katulad at walang kapantay. Subalit, kung titingnan mo kung titingnan mo sila kung paano nila ito sinasabuhay, ang paniniwalang kanilang sinasabi ay iba at malayo sa katuruan ng paniniwala sa kaisahan ng Diyos. Bagkus ang kanilang paniniwala ay sa pagkakaisa ng Diyos, na pinagkaisa ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, plus mga pag-aalay sa mga santo, pag-aalay sa mga berhin, pag-aalay sa mga patron, at marami pang pinaglilingkurang katambal ng Diyos. Kaya sinabi ng Allah mula sa Surah Al-Fath, chapter 48, verse 11, yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ang kahulugan ay binibigkas ng kanilang dila ang mga bagay na wala sa loob ng kanilang puso. Panglima, o ang panglimang sangkap ay ang al-inqiyad. Ito ang pagtanggap o pagsuko laban sa mga maling karangyaan o mapagmalaki at mapagmataasin. Kaya sinabi ng Allah mula sa Surah Az-Zukhruf, chapter 43, verse 23 to 25. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. At ang kahulugan ay at katulad nito ay mayroon kaming ipinadalang tagapagbigay ng babalang nauna sa iyo, ya Muhammad. Sa bawat bayan o sa bawat bansa, subalit ang mga marangya sa kanila ay sinasabi ng bawat isa sa kanila. At nakita namin ang aming mga ama na sila ay sumusunod sa relihiyon at kami rin ay sumusunod sa kanilang mga bakas na iniwan. At sabihin mo o Muhammad sa kanila, kahit pagdalhan ko kayo ng mas magandang patnubay kaysa sinusunod ng inyong mga ama, at kanilang sasabihin, katotohanan, kami ay hindi maniniwala sa kung anuman ang dahilan na ikaw ay pinadala. Kaya kami ay gumanti sa kanila, at tingnan mo ya Muhammad kung ano ang naging katapusan ng mga taong tumanggi sa tauhid. Mga kapatid, mga minamahal namin tagapakinig, ang talutod na ito sa banal na Quran ay nagpapaliwanag sa pagtangkilik sa kahulugan ng pagpapahayag na ito, at mailalayo ang isang tao sa alinmang hindi tama o mga maling karangyaan, pagmamalaki at pagmamataasin, bagkus kanyang pinapatnubayan ang tao upang magpakumbaba sa puong may kapal at maging masunurin sa Diyos ng lubos, dahil kapag isang tao ay handang ipagkaloob ang kanyang sariling kagustuhan ayon sa kagustuhan ng Allah at tumahak sa mga katuruang nakasaad sa banal na Quran at sa mga paliwanag ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, dahil ang Quran at ang sunnah ng propeta ay makapagbibigay laya sa isang Muslim mula sa bulag na pagaya-gaya at gagabayan ito patungo sa tamang landas. Ang pang-anim na sangkap ay ang al-qabul. Ito ang pagpapaubaya o pagsuko na iyon ang nagpapawalang bisa sa mga pagtanggi. Sinabi ng Allah mula sa banal na Quran sa surah Al-Luqman, chapter 31, verse 22. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Ang kahulugan ay ang sinuman ng ipaubaya ang sarili sa Allah at gumawa ng kabutihan at pagkamasunurin sa Allah sa lahat ng bagay ay kanyang nahawakan ang mapagkatiwalaang hawak. Mga minamahal naming tagapakinig, ang al-qabul o pagpapaubaya ay makakamit ito sa pamamagitan ng pagkamasunurin sa Allah at pagkamasunurin sa mga katuruan ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa pamamagitan din ng pangangalaga sa sarili laban sa lahat ng bagay na ipinagbabawal ng Allah. Ang pangpitong sangkap ay ang al-mahabbah. Ito ang mahalin, ang pagpapahayag sa asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa surah Al-Imran, chapter 3, verse 31. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Sabihin mo, O Muhammad, sa sangkatauhan, kung totoong minamahal ninyo ang Allah, ay sumunod kayo sa akin. Tanggapin ang pagkaisa ng Allah at sumunod sa mga katuruan ng Quran at Sunnah. Kayo ay mamahalin ng Allah at patatawarin ang inyong mga pagkakasala. Ang sinuman ang magmahal sa Allah ay dapat niyang mahalin na rin ang relihiyon ng Allah, ang Islam. Ang isang nagmamahal sa Allah ay kanya ring mamahalin ang pagpapahayag sa pagkaisa ng Allah. Ito ang shahadatain. Ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo ay dapat na maisabuhay ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Dahil kung ang pagmamahal natin ay totoong para sa Allah, ay tiyak na mapapawalang bisa ang alok at panunukso ng syaitan para siya ay ligawin at matanggihan ang pagsunod sa mga inobasyon o pagbabagong konsepto na hindi umaayon sa turo ng Islam.
Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kasama sa mga tao na ang iba ay tumatambal nang sinasamba bilang karibal ng Allah. Kanilang minamahal ito at tulad sa pagmamahal nila sa Allah. Mga kapatid, ang natalakay natin ay ang 7 pinakamahalagang sangkap o elemento sa pagpapahayag sa pagkaisa ng Allah. At ang susunod kong tatalakayin sa inyo bago ako magtapos sa ating panayam ay ang mga bagay na makakasira sa tauhidullah o ang mga bagay na makakasira sa paniniwala sa kaisahan ng Allah, at karapat-dapat sa atin, mga kapatid, ang maging maingat sa mga bagay na ito. Ang una ay ang shirk sa pagsamba sa Allah. Sinabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Katotohanan, hindi mapapatawad ng Allah ang kasalanan o ang pagbibigay ng katambal para sa Kanya sa pagsamba. Subalit Kanyang mapapatawad ito o Kanyang mapapatawad ang anumang pagkakasala na Kanyang nanaisin. Ito ay matatagpuan mga brothers sa Surah Tunisa chapter 4 verse 116. Ang Allah ay nagsabing muli, Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Katotohanan, ang sinuman sa inyo ang magtatag ng katambal sa pagsamba sa Allah ay gagawing bawal ng Allah ang paraiso para sa Kanya, at ang impyerno ay ang Kanyang magiging tirahan. At para sa mga politista at gumagawa ng mga kamalian ay walang makakatulong sa kanila. At ito ay matatagpuan natin, mga brother, sa Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 72. Ang pangalawa ay ang magtatag o kumilalan ng namamagitan sa tao at Allah. Ang kapsyon na ito, mga brothers, ay nagtutukoy sa mga pamamaraang kumuha o kumilala ng takapamagitan sa mga pagsamba sa tao at Diyos. Halimbawa, ay ang maghingi ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng mga espiritu o di kaya ay sa pamamagitan ng mga santo at patron o di kaya ay sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam dahil ito ay kasama sa mga pagtatambal sa Diyos. Kung tayo ay hingi ng tulong, humingi sa Allah. Ang pangatlo, mga brothers, na makakasira sa tauhid ay ang hindi maniwala na ang mga politista o ang mga musikon ay mga walang paniniwala o sila ay mga kafir. Ganoon din ang pag-aalinlangan sa pagiging kafir ng mga politista. O di kaya ay pagtanggol ang mga politista at bigyan ng katuwiran ang tamang pananaw ng kanilang paniniwala. Ang pang-apat ay ang maniwala na ang gabay o patnubay at pamamahala ng iba ay mas higit pa sa pamamahala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pang-anim ay ang magalit alinman sa mga kautusan mula sa mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit ito ay sinusunod natin. Bilang isang mabuting Muslim ay dapat na masunurin sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at sa pamamaraan ng sunan ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na walang kasamang pag-aalinlangan. Ang Allah ay nagsabi sa Surah Muhammad chapter 47 verse 9, Dhalika bi'annahum karim ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum. Ang kahulugan ay iyan ay dahil galit sila sa ipinahayag ng Allah. Ito ang Quran at batas ng Islam. Kaya ginawa niya na ang kanilang mga gawain ay pinawalang silbi. Ang pang-anim ay ang mga pangungutya alinman sa bahagi ng reliyong Islam at sa mga pangalan at katangian ng Allah. Sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 65 to 66. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. At ang kahulugan, at sabihin mo, ang inyong mga pangungutya ay para ba sa Allah, sa kanyang mga palatandaan at mensahero, at walang paumanhin sa inyo, dahil kayo ay hindi naniniwala. Ang pangpitong bagay na makakasira sa tauhid ay ang paggagawa ng mga magic
o mga mahika, umakisama sa mga magikero, kasama dito ang paggagawa, umaniwala sa mga pamamaraan ng magic. Mga kapatid, ang magic, mga kapatid, ay mga gawain naglalaman ng mga kasinungalingan at minsan pa ay may kasamang tulong galing sa mga masasama katulad ng mga demonyo at espiritu. Kaya ang pamamaraan ng mahika ay isang kasalanang hindi tatanggapin sa Islam. Sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah chapter 100 verse 102, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ang kahulugan ay subalit wala sa dalawang anghel na nagturo sa mga bagay na mga magic, hanggat hindi nila sinasabi, kami ay para sa mga pagsubok lamang. Kaya huwag maniwala sa pag-aaral sa mga mahika mula sa mga anghel na ito. Ang pangwalo ay ang makiisa sa mga politista o ang makiisa sa mga musyrikin, magbigay ng suporta o tulong laban sa mga Muslim. Ito ay matatagpuan, mga brother, sa Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 51 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ng kahulugan ay at kung mayroon man sa inyo na kasamahin sila o kasamahin ng mga politista bilang awliya, tiyak siya isa sa kanila. Katotohanan, hindi bibigyan ng Allah ng patnubay ang mga zalimun. Ito ang mga politista, ganun din ang mga masasama at ang mga hindi makatarungan. Ang pangsiyam ay ang maniwala na mayroong espesyal na tao na hindi na kailangan pang sumunod sa Propeta Muhammad. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ng kahulugan, na at ang sinuman ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa Allah, at para sa Kanya at sa araw ng pahukom, siya ay makakasama sa mga nawalan. Ang pangsampu at ang pinakahuli, mga kapatid, ay ang ganap na pagtalikod sa relihiyong Islam at ang hindi mag-aral at sumunod sa mga panuntunan ng Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Ang kahulugan ay sinabi ng Allah, at alin ang mas makakarami ang magagawang pagkakamali maliban sa taong nabigyan na ng mga palatandaan mula sa kanyang Panginoon, subalit siya ay lumingon sa iba. Katotohanan, bibigyan namin ng ganap na parusa ang mga mujrimun. Ito ang mga kriminal, mga hindi naniniwala, ang mga politista at ang mga makasalanan. Mga minamahal naming tagapakinig, nang dahil sa kapos tayo sa oras, ay hanggang dito na lamang po ang aking talakayan, at ako ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig. At kung mayroon kayong mga katanungan tungo sa kaalaman sa Islam, ay makipag-ugnayan lamang po sa ating tanggapan dito sa Islamic Guidance ng Al-Sulay na matatagpuan sa Harun al-Rashid Street, o tumawag lamang po sa telepono bilang 241-4488 at 241-0615. O di kaya ay bumisita lamang po sa pinakamalapit na Islamic Guidance sa inyong puok. At mga kapatid, ito ang inyong lingkod, si Brother Abu Khalik Saripada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa akhir da'wana, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. مع تحيات تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية بالرياض، السلي، شارع هارون الرشيد. هاتف رقم 2414488 2410615. فاكس 2411733.